Hindi tinanggap ng House of Representatives Secretary General ang ikatlong kasong impeachment na isinampa laban kay Pangulong Marcos Jr. Ang ikatlong impeachment complaint ay dinala niya na dating Congressman Mike Defensor, dating Governor Chavez Singson at iba pang mga abogado. Ayon kay Defensor, ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon dahil Kongreso lang ang may kapangyarihan na magsagawa ng impeachment proceedings. Una rito, hindi rin tinanggap ng Secretary General's Office ang ikalawang impeachment complaint na isinampa ng makakaliwang grupo na bayan. Pero ang unang impeachment complaint laban din sa Pangulo ay iniharap ng abogado ni First Lady Liza Marcos ay tinanggap agad ng Kongreso. Balitang nagretiro na sa pambansang pulisya si dating PNP Chief Nicolas Torre ay hindi totoo. Ayon kay Torre, hindi siya gumawa ng application for early retirement. Wala siyang napirmahan at di niya alam saan galing ang report na siya ay nagretiro na. Una rito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagretiro na si Torre kaya si Acting PNP Chief General Melencio Nartates ay magiging 4-star general na. At kagabi, sinabi ni Palace Press Yusek Claire Castro na pumayag na si Torre na ipasa ang 4-star rank kay General Nartates. Nagkaroon ng anya ng hindi pagkakaunawaan sa usapin ng optional retirement. Samantala, inanunsyo ng Pag-ibig Fund na maraming manggagawang Pilipino ang nakapag-loan para sa pabahay program nila nitong nagdaang taon. Ayon sa Pag-ibig Fund, abot sa 140.54 billion pesos ang naipalabas na pondo para sa mga manggagawang nagpatayo ng kanilang mga tahanan. Palatandaan ito na patuloy ang paglago ng Housing Finance Program ng ahensya. Sinabi ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, siyang chairperson ng 11-member Pag-ibig Fund Board of Trustees, ito'y pinalakas sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng sarili at desenteng tahanan. Sinabi ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta na ang kanilang housing loan program ay nakadisenyo para kayang-kaya ng mga miyembro na umutang at magpatayo ng kanilang sariling tahanan. Okay na raw ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Kahapon ng hapon nakalabas na siya ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City matapos na mailalim sa overnight medical observation. Isinugod siya sa ospital noong gabi ng January 21 pagdating niya mula BARM kung saan siya bumisita sa founding anniversary ng rehiyon. Nakaranas daw siya ng diverticulitis, isang kondisyon sa bituka na maaaring magdulot ng pananakit at komplikasyon kung hindi maagapan.